Isipin mong nagyelo bigla ang buong mundo, bumagsak ang temperatura ng negative 100 degrees Celsius, at mahigit 90% ng populasyon sa mundo ang namatay na nagyelo. Makalipas ang ilang linggo ng matinding lamig, ang mga nakaligtas sa kani-kanilang bahay ay nawalan ng tubig at kuryente. Walang makain, walang paraan para magpainit ng katawan, at lahat ay nagugutom. Ang ating bida, siya lang ang naghandang mabuti sa katapusan ng mundo at ngayon ay namumuhay ng komportable. Para sa mga kayang magbayad ng presyo niya, maaari siyang magbigay ng kaunting pagkain. Pero mataas ang presyo niya. Yeah, boy. Ngunit hindi palaging naging maayos ang lahat para sa kanya. Noong taong 2050, isang pagsabog ng bituin ang naging dahilan upang pumasok ang mundo sa isang bagong ice age. Si Jiang Yi ay nagtatrabaho sa isang bodega ng Walmart at dahil dito ay nagawa niyang mag-imbak ng maraming pagkain para sa paparating na sakuna. Ngunit ang babaeng gusto niya, si Fang Yuqing, ay pumasok sa kanyang bahay kasama ang mga kapitbahay at ninakaw ang lahat ng kanyang pagkain. Inamin niya niloko lang niya si Jiang Yi para pagbuksan siya ng pinto. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nang malapit na siyang mamatay, isinumpa ni Jiang Yi na kapag nagkita silang muli sa impyerno, maghihiganti siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bumalik siya sa nakaraan, 3 buwan bago mangyari ang lahat. Nagulat siya, at nanumpa na hindi na siya muling magiging tanga para sa babae. Gaganti siya sa mga nararapat at panoorin ang paghihirap ng mga kapitbahay niya, at mag-enjoy siya habang ginagawa ito. May 3 buwan na lang bago dumating ang matinding taglamig. Ang prioridad niya ay mag-imbak ng lahat ng kailangan at magtayo ng isang ligtas na shelter. Habang iniisip niya kung paano sisimulan ang plano, isang maliwanag na guhit ang dumaan sa kanyang mga mata. Imbes na mabulag, nadiskubre niyang kaya niyang ipadala ang mga bagay sa ibang dimensyon, parang inventory sa isang laro. Plano niyang mag-imbak dito ng buong supermarket na pagkain upang hindi na siya mag-alala tungkol sa pagkain at inumin sa loob ng maraming taon. Habang iniisip ang lahat ng masasarap na pagkain na hindi niya na makakain pagdating ng sakuna, pumunta si Jiang Yi sa isang mamahaling restaurant para magpakabusog. Gumastos siya ng 50,000 Korean won at pinacharge lahat sa kanyang credit card. Dahil sa loob ng 3 buwan, mawawala na ang lahat ng problema niya. Nakita siya ni Fang Yuqing, ang babaeng matagal na niyang gusto, ngunit nagtaksil sa kanya sa nakaraan, kasama ang kaibigan nito. Sabi ng kaibigan, swerte si Fang Yuqing dahil ginagawa ng loser na ito ang lahat para sa kanya, baka mayaman na ito ngayon. Sa nakaraang buhay ko, nagkunwari kang inosente at birhen, pero ninakaw mo lahat ng pag-aari ko, pati mga braso ko. Sa totoo lang gusto na kitang patayin ngayon pa lang, pero makukulong lang ako. Kailangan kong hintayin ang katapusan ng mundo. Pinakita ni Jiang Yi ang kanyang bank card at tinanong, gusto niyo bang mamili sa supermarket? Ginamit niya ang dalawa para buhatin ang lahat ng bibilhin, pinapakita na mayroon siyang pera. Masaya silang sumang-ayon, umaasang kikita sila. Teka, bakit ang dami mong binibili? Tanong nila. Sabi ng bida, hindi mo alam kailan magkakaroon ng apocalypse, mas mabuting maging handa. Nagreklamo ang dalawa, sinasabing wala naman siyang buhat-buhat at malaki ang utang niya sa kanila dahil tinulungan nila siya. Dapat daw, pakainin niya sila sa isang mamahaling hapunan tulad ng ginawa niya dati. Pero sa loob-loob ni Jiang Yi, natatawa siyang malamig, hinihintay ang panahon na siya naman ang magtrato sa kanila ng maayos. Sa labas ng supermarket, sinalubong siya ng tiyahin niyang si Aunt Lin at ang 5 taong gulang na pamangkin nito. Hindi mo naman mauubos yan. Bigyan mo ang tiyahin mo, sabi ni Aunt Lin. Pagkatapos nito, nagnakaw ang bata sa kanyang shopping cart. Kinuha ito pabalik ni Jiang Yi. Pasensya na, pero kakainin ko tong lahat mag-isa. Nagsimulang magwala ang bata, pinagmumura siya. Sasampalin ko yung bibig mo pag di ka tumigil. Umiiyak ang bata. Ano ba yung ginagawa mo? Matanda ka na, pero nakikipag-away ka pa sa bata. Sigaw ni Aunt Lin. Bilhin mo na lang yung chocolate. Ipapadala ko na lang ang bayad mamaya. Ipinakita ni Jiang Yi ang kanyang QR code. Hindi mamaya, kundi ngayon. Swipe mo na ngayon o pumunta ka na lang sa palengke. Umalis siya, galit na galit si Aunt Lin. Pagdating sa bahay, kumindat si Fang Yuqing at pinaalalahanan siyang huwag siyang kalimutan. Sinarhan niya ang pintuan sa mukha nila. Pagkaalis ng dalawa, inilagay ni Jiang Yi ang lahat ng pagkain sa storage space para makita kung mapapanis ba ito sa paglipas ng panahon. Marami pa siyang kailangang gawin, gaya ng paggawa ng di mapapasok na shelter na may pampainit at mga medical na kagamitan. Maganda rin kung makakakuha siya ng mga armas. May 3 buwan pa bago dumating ang Ice Age. Kailangan niyang ibenta ang lahat ng meron siya para makabili ng mas marami pang gamit. Kinabukasan, sinilip niya ang pagkain sa imbakan at nadiskubring hindi maaaring imbak ang mga buhay na nilalang, pero nananatiling bago ang pagkain gaya ng noong una niya itong nilagay. Dahil dito, tinawagan niya ang pinakamagaling na restaurant sa lugar at umorder ng 500 full meals para ipa-deliver. Ipinaliwanag niyang magkakaroon siya ng 3 araw na piging. Kaya kailangan niya ng ganong karaming pagkain. Sunod, hinanap niya ang titulo ng kanyang bahay at pumunta sa bangko upang isangla ito. Para kay Jiang Yi, magiging walang halaga na lang ang pera pagkatapos ng sakuna.
Kumuha siya ng loan gamit ang kanyang bahay bilang collateral, 9 milyon Korean won ngayon, babayaran ng 30 milyon Korean won sa loob ng 3 buwan o mawawala ang kanyang bahay at kotse. Nagbabala ang manager na mataas ang interest rate. Ngunit mumiti lang si Jiang Yi at sinabing ayos lang. Sunod niyang pinuntahan ang pinakamagaling na kumpanya ng seguridad. Nilapitan siya ng isang business manager. Ibinahagi ni Jiang Yi ang plano niyang magpagawa ng safe house para sa sakuna. Ipinakita ng manager ang ilang plano pero hindi siya nasiyahan. Sabi niya, ang bahay ay kailangang gawa sa materyales na ginagamit sa eroplano. Ang balcony ay kailangang bulletproof glass. Kailangang meron ding air filtration system at 360-degree na CCTV system na walang blind spot. Ang pintuan sa harap ay dapat gawa sa parehong materyales na ginagamit sa vault ng bangko. Dagdag pa rito, humiling siya ng armas. Nagulat ang business manager. Lahat ay kayang ibigay maliban sa armas. Sa huli, tinanggap ni Jiang Yi ang plano na nagkakahalaga ng 8 milyon. Nagbayad siya ng deposit at agad sinimulan ang trabaho. Sumunod niyang target ay ang makakuha ng sandata. Tinawagan niya ang may-ari ng hunting club at nakakuha ng ilang pana o crossbow bilang sandata. Pagka-uwi niya, dumating na rin ang 500 meals mula sa restaurant gamit ang ilang truck. Napansin ito ng mga kapitbahay dahil galing ito sa isang 5-star hotel. Tinatayang nasa 1 milyon ang halaga ng lahat. Walang sinayang na oras si Jiang Yi, lahat ay inilagay sa imbakan. Sa ganitong paraan, hindi na siya kailanman magugutom. Kinabukasan, dumating na rin ang mga manggagawa ng kumpanyang pangseguridad at sinimulan na ang pagtatayo ng safe house. Napansin ito ng mga kapitbahay at tinawanan siya. Akala raw nila nakainom siya ng maling gamot. Ngunit hindi niya ito pinansin. Alam niya, sa oras ng katapusan, malalaman nilang sila ang tunay na pagtatawanan. Sunod, pumunta siya sa manager ng pinagtatrabahuhan niyang kumpanya at binili lahat ng medical supplies, doble pa sa market price. Kahit yung mga naibenta na sa ibang kumpanya, binili pa rin niya. Isa-isa niya itong inuwi. Dahil sa sunod-sunod na pag-imbak niya, napansin ito ni Fang Yuqing. Tinanong siya kung may mangyayaring masama. Sinabi rin nito na madalas daw niya siyang naiisip. Ngunit hindi siya sinagot ni Jiang Yi. Si Jiang Yi, na dati rating sunod-sunuran, ngayon ay hindi na siya pinapansin. Tumawa lang ang kaibigan ni Fang Yuqing. Anya, kung may mangyayaring sakuna, ipapaalam naman daw ng gobyerno. Ang kailangan lang nila ay paibigin muli ang biglang yumamang si Jiang Yi. Makaraan ng ilang linggo, natapos na rin ang kanyang safe house. Mayroong surveillance system sa bawat palapag ng gusali. Masayang-masaya si Jiang Yi sa serbisyo. Isang batch na lang ng supplies ang hinihintay, mga galon ng inuming tubig. Ilang truck ang dumating. Isa sa mga driver ay ang tiyuhin niyang si Uncle Yu. Nagulat ito kung bakit napakaraming tubig ang in-order niya. Sa nakaraan niyang buhay, isa si Uncle Yu sa kakaunting mabubuting tao. Kaya bumulong siya sa tiyuhin, magiging sobrang lamig ang panahon ngayon. Mag-imbak ka na ng mga supply hanggat may oras pa. Hindi makapaniwala si Uncle Yu pero nang makita ang seryosong mukha ng pamangkin, naging seryoso rin siya. Balik na sa trabaho, tamad. Sa mga sumunod na linggo, ginugol ni Jiang Yi ang kanyang mga araw sa paggastos ng pera at pag-imbak pa ng mas maraming supply. Araw-araw din siyang nagsasanay sa paggamit ng pana. 3 araw na lang bago ang matinding lamig at hindi na normal ang panahon. Dumating ang huling sandali. Nasa trabaho siya bilang stock supervisor. Nagparaya siya ng tsaa sa lahat ng katrabaho niya, 1 oras matapos nilang inumin, isa-isa silang nawalan ng malay. Pinatay ni Jiang Yi ang mga CCTV at sinimulan ang kanyang plano, ninakaw niya ang lahat ng resources sa bodega ng Walmart, krudo, pagkain, at kagamitan. Isang kahon ang humatak ng kanyang pansin. Mga kagamitan para sa cold resistance na kayang tumagal sa negative 100 degrees Celsius. Bagong bili ito ng kumpanya. Para makumpleto ang kanyang perpektong plano, uminom din siya ng special sleeping tea at sumama sa mga katrabaho niyang nawalan ng malay. Makalipas ang 2 oras, ginising siya ng isa sa kanyang mga empleyado na nagsasabing lagot na sila, ninakawan ang bodega, at kinuha ang lahat. Nang marinig ito, nagkunwari siyang nagulat. Paanong nawala lahat ng produkto sa bodega? Tinawagan siya ng manager, galit at nangangamba tungkol sa pagnanakaw ng mga supply sa bodega, na buong nilimas ng walang iniwang bakas. Pati mga kamera walang nakita. Agad inakusahan ng manager ang supervisor na kasabwat sa krimen kasama ang ilan pang tao. Nakangiti ng alanganin si Jiang Yi at sinabing hindi siya ganun kagaling para gumawa ng ganoong plano. Dinala silang lahat sa presinto para sa investigasyon, ngunit wala ring nalaman. Paano nga ba nila matutuklasan na ang bodega ay na-teleport? Matapos ang interogasyon, sinabi ng pulis na bawal silang umalis ng lungsod sa kahit anong dahilan dahil lahat sila ay mga suspect. Sa mapanlinlang na tono, sinabi ni Jiang Yi na hindi na siya lalabas ng bahay. Ang insidenteng ito noong December 10 ay naging laman ng balita sa buong syudad. Walang makapaniwala na tonelada ng supply ay bigla na lang naglaho ng walang iniwang bakas sa loob lamang ng 3 oras. At sa araw ring iyon, nagsimulang bumagsak ang mabigat na nyebe sa kalangitan.
Alam ni Jiang Yi na ito ang simula ng malamig na apocalypse. 3 araw makalipas, habang nasa bahay, isang shockwave mula sa pagsabog ng supernova ang nagdulot ng sakuna sa buong planeta. Biglang bumagsak ang temperatura ng napakabilis sa magdamag. Habang pinagmamasdan ang makapal na nyebe sa bintana, sinabi ni Jiang Yi, "Ngayon, magiging iba na ang istorya." Sa group chat ng mga may-ari ng apartment, kinakabahan ang mga tao, ito raw ang unang beses na nakita nila ang ganitong kapal ng snow sa syudad. Habang tahimik na nagmamasid sa group chat, alam ni Jiang Yi na para sa karamihan, ito ang una at huling beses nilang makakakita ng nyebe. Sa nakaraang buhay niya, tumagal ng 3 buwan ang matinding snowstorm at tuloy-tuloy na bumaba ang temperatura, kaya't maraming tao ang namatay sa gutom at lamig dahil hindi sila nakapaghanda ng pagkain. Sa ikalawang araw ng malamig na panahon, ang snow sa harap ng residential area ay umabot na sa taas na 1 metro. Kahit pabuksan nila ang heater sa pinakamataas, nanginginig pa rin sila sa loob ng bahay. Pero si Jiang Yi, na nakapaghanda ng ilang kagamitan sa pag-init, ay komportableng natutulog sa init. Pagkagising niya, narinig niya ang ingay mula sa kanyang cellphone. Tumatawag si Pilya na si Yuching. Tinanong siya nito kung bakit hindi siya sinabihan tungkol sa pagbaba ng temperatura, gayong araw-araw siyang nag-imbak ng supply nitong mga nakaraang buwan. Nagalit ito dahil nilalamig na siya ngayon at instant noodles lang ang kinakain niya. Tumawa si Jiang Yi at binagsakan ito ng tawag. Nagalit ang babae sa kabilang linya. Matapos nito, walang hiya itong nag-text na humihingi ng pagkain, hindi pa nga daw siya humihingi ng marami. Binasa ni Jiang Yi ang mensahe at naisipang asarin siya. Pinadalhan niya ito ng larawan ng steak na may kasamang mamahaling alak. Agad niya itong nakilala bilang A5 Wagyu steak at isang napakamahal na French wine. Sa oras na yon, gusto na talaga nitong matikman iyon at tinanong kung pwede silang sabay kumain at uminom. Ang sagot ni Jiang Yi, "Kung gusto mo, bumili ka na lang sa palengke." Bagaman nagalit siya, natahimik rin dahil gusto niyang mapalapit kay Jiang Yi para makapunta sa bahay nito. Pagkatapos nito, hindi na siya pinansin ni Jiang Yi at bumalik sa pagkain. Sa surveillance camera ng gusali na nakikita niya sa iPad, nakita niya si Aunt Lin, ang manager ng building, na sinasabing huwag magpanik at huwag mag-away sa pagkain. Ang matinding panahon ay tatagal lang daw ng 2 o 3 araw at tutulungan ng committee ang lahat. Nagbabala si Aunt Lin na ang labis na pag-imbak ng supply ay ipinagbabawal at ire-report sa otoridad kapag nadiskubre. Ngunit may isang tao ang kumontra. Paano raw siya nakasisiguro na hindi magtatagal ang snowstorm? Gusto rin malaman ng mga kapitbahay, at sinabi na kung hindi sila mag-imbak ngayon, si Aunt Lin ang mananagot kapag naubusan sila ng pagkain. Sinabi ni Aunt Lin na pananagutan ito ng committee, at para ilihis ang atensyon, itinuro niya si Jiang Yi, sinabihang huwag manggulo. Hindi ito pinansin ni Jiang Yi at bumalik sa kanyang super secure na bahay. Lumipas ang 1 linggo at patuloy pa rin ang pagbagsak ng nyebe. Hiningi ni Aunt Lin sa group chat na si Jiang Yi na maglinis ng snow sa pinto ng gusali. Tumanggi siya at sinabing parang pagbubuhos sa ilog lang yon, tila walang saysay. Iminungkahi niyang humingi na lang siya ng tulong sa mga mayayaman sa lugar. Naggitngit si Aunt Lin at malinaw na gusto lang makipag-away. Galit niyang sinabi, sa ngalan ng neighborhood committee, ito ay isang utos. At kung sino man ang tutol ay sisisihin sa mga problema ng buong lugar. Tinanong ni Jiang Yi kung bakit hindi niya imbitahin ang mga mayayaman sa lugar. Sinabi niyang si Chan Jiang ay isang boss sa construction at may mga tauhan. Si Shin Chong naman ay mayaman at kayang bayaran ang ibang tao. Bagsak ang otoridad ni Aunt Lin sa group chat, at sa galit, tinag niya ang dalawa para linisin ang snow. Nang makita ang mensahe, agad nagalit si Chan Jiang kay Aunt Lin at kay Jiang Yi dahil parang siya pa raw ang may-ari ng lugar. Nagpadala naman ng audio message si Shin Chong, sinabing abala siya sa trabaho at nagpadala pa ng litrato para patunayan. Lalong nagalit si Lin pero hindi na lang pinansin si Shing at si Jiang Yi na lang ang sinisi. Walang pakialam si Jiang Yi at hindi na lang siya sumagot. Galit na galit si Aunt Lin kaya tinawagan niya si Jiang Yi para magreklamo. Tinakot siya ni Jiang Yi, kapag nag-ingay ka pa, papatayin kita. Nanginginig sa takot, ibinaba ni Aunt Lin ang tawag at hindi na nagsalita pa sa group chat. Habang kumakain si Jiang Yi, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa pintuan. Si Chan Jiang, nasa labas at galit na sumisigaw, "Aba, ang yabang mo sa group chat. Sinulsulan mo pa kami. Papatayin kita ngayon, hayop ka." Kinuha ni Jiang Yi ang kanyang bow at pumunta sa pinto. Habang sinisipa ni Chan Jiang ang pinto, sinagot siya ni Jiang Yi, "Sino nga ulit ang papatay? At kanino?" Pinana niya si Chan Jiang sa binti gamit ang siwang sa pinto. Sa peephole, nakita niyang nakahandusay ito at daing ng daing. Walang makakaisip na ang isang inosente at tahimik na lalaki ay kayang gumanti ng ganito. Hindi alam ni Chan Jiang na dito palang nagsisimula ang paghihiganti ni Jiang Yi. Sa ganitong lamig, posibleng mamatay si Chan Jiang kung hindi agad magamot. Habang naglalakad papunta sa elevator, natakot siya. Ang batang ito na 3 beses niya palang nakita ay muntik na siyang patayin. Tinawagan niya ang emergency hotline, ngunit dahil sa makapal na nyebe, walang makatulong. Tinanggal niya ang palaso at ginamot ang sarili.
Tinawagan niya ulit ang group chat ng mga may-ari, at pinagbantaan si Jiang Yi na papatayin niya ito. Pero walang takot na sumagot si Jiang Yi, subukan mong bumalik dito, papatayin kita. Nagulantang ang lahat ng miyembro ng group chat, dahil walang tao sa lugar na kayang tumutol kay Chen Jiang, ito ang unang beses na may tumapat sa kanya. Galit na galit si Chen Jiang at tinawagan ang lahat ng tauhan niya. Di nagtagal, dumating ang grupo, bawat isa may dalang armas. Si Baldi ang nanguna. Jiang Yi, nilait mo ang boss namin, wakas mo na to. Sinugod nila ang pinto, akala nila gawa lang ito sa kahoy, pero nabali ang espada at tumilapon si Baldi. Takot na takot siya, ang pintong iyon ay gawa sa purong bakal. Ilang kaaway ba meron ang batang ito? Masecure pa sa bangko ang bahay niya. Habang pinapanood sila sa kamera, sinabi ni Jiang Yi, mukhang gutom na kayo. Lalong nagalit ang grupo. Naisip ni Jiang Yi na kunin ang hose at ikabit sa gripo. Nang bumukas ang pinto, akala ng mga tauhan ay wala namang panganib. Pero binuhusan sila ng malamig na tubig. Marami ang nahulog sa yelo, kakaunti lang ang nakatakas. Napangiti si Jiang Yi, sa lamig na ito, mas delikado pa ang tubig kaysa armas. Sa bahay ni Chen Jiang, 3 nakatakas ang nanginginig. Galit na galit si Chen Jiang, bakit di nyo kayang hulihin ang isang bata? Sinabi ng 3 na matalino si Jiang Yi, may bakal na pinto, at binuhusan sila ng tubig sa lamig. Sabi ni Chen Jiang, hindi siya pwedeng manatili dyan habang buhay. Lagyan ng tao sa labas ng bahay niya at bantayan siya araw-gabi. Kapag lumabas siya, dakpin nyo agad. Samantala, sa labas ng building, pinangunahan ni Uncle Yu ang ilang tao para maghukay ng daan papuntang supermarket para makakuha ng pagkain. Pero napatunayan nila na totoo ang sinabi ni Jiang Yi. Hindi nila kayang hukayin ang snow sa bilis ng pag-ulan nito. Habang pinapanood ito, sinabi ni Jiang Yi, hindi kakayanin ng tao ang ganitong kalamidad. Kahit sinasabi sa TV na nananalo ang bansa sa snow disaster, alam ni Jiang Yi na 95% ng populasyon sa buong mundo ay namatay sa lamig. Nag-message ang matagal na niyang crush, nagtatanong kung okay siya. Kung alam ko lang ang totoo, nandyan na sana ako sa piling mo, sabi nito. Sinagot siya ni Jiang Yi, ayos lang ako. Nagreklamo si Yuqing, wala na siyang pagkain. Ang dami mong binili kaya bigyan mo naman ako. Sa susunod, ako naman ang maghahanda ng hapunan para sayo. Bahagyang umiti si Jiang Yi, at pinadalhan siya ng larawan ng lobster. Nakahain na to para sa hapunan. Nainis si Yuqing. Kaya single ka pa rin, tapos ka na sa akin. Pagkakataon na ito ng kaibigan ni Yuqing, nag-message din. Ginawa mong malungkot si Fang Yuqing. Sagot ni Jiang Yi, ang drama nyo kasi ay mahina. Kaya sumuko ang kaibigan. Hindi naman tatagal ang snow, bakit di ka tumulong sa mga kapitbahay mo? Baka manalo ka pa kay Fang Yuqing. Sumagot si Jiang Yi ng simpleng okay. Lalo silang nainis. Ang dating loser ay bigla naging Alpha Sigma Red Pill. Nawindang si Yuqing. Ano bang nangyari sa'yo? Nagdesisyon silang humanap ng mas madaling target. Tinawagan ni Yuqing si Zhou-Ping, isa ring loser. Dumating ito dala ang isang malaking bag ng supply, lahat ng pagkain ko nasa loob nito. Pero bago pa muling makapanlinlang si Yuqing, sinarado ng kaibigan niya ang pinto sa mukha ni Zhou-Ping. Sa reaksyon ng babae, halatang wala siyang pakialam, gusto lang talaga niyang gumanti kay Jiang Yi sa pang-isnab nito. Lumipas ang 5 araw at patuloy ang pagtaas ng nyebe. Habang kumakain ng isang pirasong manok at naghihintay sa pagsisimula ng tunay na kaguluhan, lahat ng gusali ay nabalot ng kadiliman matapos maputol ang kuryente. Di naglaon, nagsilabasan na ang mga kapitbahay, nagtatanungan kung may kuryente pa ba sila. Sa pagkawala ng tubig at kuryente, tumigil na rin ang paggana ng mga heater, at sapat na ang lamig para mamatay kahit nasa ilalim ng kumot. Bago pa man maubos ang manok, si Jiang Yi ay nagkukuskos ng ngipin at binubuksan ang generator na dati na niyang binili, o baka ninakaw rin, dahil ganoon din ang ginawa niya noon sa warehouse. Ang miyembro ng kumiteng pang-neighborhood na si Aunt Lin ay nanginginig habang hawak ang kanyang apo. Hindi niya inakala na ganito katagal ang snowstorm. May dumating na mensahe sa group chat, siya lang ang nakatanggap nito, mula sa isang taong nagsasabing isa itong pandaigdigang snowstorm na nagaganap tuwing bawat 100,000 years. Maaaring nasa binit na ng mass extinction ang sangkatauhan. Ilang mahalagang lungsod sa bansa ang labis ng naapektuhan. Kailangan ng lahat na mag-imbak pa ng mas maraming supply. Pagkabasa nito, gulat na gulat si Aunt Lin. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sakuna. Kaya agad siyang nakaisip ng plano, kailangan niyang makuha ang lahat ng pagkain ng mga residente, bago pa man nila matanggap ang impormasyong ito. Nag-post si Aunt Lin sa owners group, huwag mag-alala. Pansamantala lang ang sakunang ito. Inaayos na ng mga manggagawa ang problema sa kuryente at tubig. Dahil sa espesyal na sitwasyon, ang pamunuan ng neighborhood committee na ang bahala sa lahat ng pag-ari. Ang hindi susunod ay huhulihin at iimbestigahan ng pulisya. Nang mabasa ito ng lahat, hindi nila ito ikinatuwa, lalo na si Chen Zhen. Pero kahit siya ay may impluensya, kung utos daw ito ng pulis, kailangan niyang sumunod. Nagpatuloy sa group chat si Aunt Lin, dahil sa grabing epekto ng snowstorm.
Napagdesisyonan ng Neighborhood Committee na kolektahin ang lahat ng supply mula sa mga may-ari ng unit at pantay-pantay itong ipapamahagi sa lahat para mapagtagumpayan natin ang krisis na ito. Pagkabasa ni Jiang Yi sa mensaheng ito, agad niyang naalala, ganito rin ang ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Ninakaw ni Antlin ang pagkain ng lahat ng residente. Nagkamali si Antlin nang magpadala ng pribadong mensahe kay Jiang Yi. Pamangkin, nagtatrabaho ka sa warehouse. Nakita kitang bumili ng 3 truck ng mga paninda. Sigurado akong marami kang naimbak na pagkain. Panahon mo na para tumulong. Galit na galit si Jiang Yi at agad na nag-reply gamit ang audio message. Sinungaling ka. Sobra akong kumain kaya ubos na ang supply ko. Pag ikot mo rito sa building, bigyan mo rin ako. Nang marinig ang mensahe, muntik nang atakihin sa puso si Antlin. Paano niya nasira agad ang plano? Ngunit napagtanto niyang kailangan nila ng kanyang apo si Jiang Yi kaya nagpakabait siya at sumagot ng mahinahon. Ito ay utos mula sa organisasyon. Sumunod ka lang. Pagkatapos ng snowstorm, ay report ko ang kabutihan mo. Kung hindi pa namatay si Jiang Yi sa kanyang nakaraang buhay, baka naniwala pa siya. Pero ang sagot niya habang nagkukuskus ng ngipin. Auntie, totoo tong sinasabi ko. Wala na akong pagkain. Gutom na ako. Pwede bang padalhan mo ako ng instant noodles? Hindi na nakatiis si Antlin at nag-reply sa group chat. Ang pagtangging ibigay ang iyong supply ay katumbas ng pagsuway sa organisasyon. I-report talaga kita. Walang pakialam si Jiang Yi. Tinawag pa niyang wala siyang kwenta. Galit na galit si Antlin at hinampas ang kanyang cellphone sa pader. Dahil hindi niya nauto kay Jiang Yi, nag-focus siya sa ibang mga homeowners. 2 araw ang lumipas, at dahil sa kanyang panlilinlang, ilang may-ari ang nagbigay ng kanilang supply sa bahay ng matanda. Nang makita ito ni Jiang Yi, inisip niyang napakatanga ng mga tao. Sa panahong ito ng post-apocalypse, maniwala pa sila sa isang matanda. Pagkatapos ng matagal na panahon, siguradong nasa kabuluhan na ang buong mundo. Kapos sa pagkain, ang tanging magagawa ng tao ay maghintay hanggang mamatay sa gutom o manghuli ng makakain. Nagsimula ng itag si Antlin ng ilang may-ari sa group chat. Nasaan na ang supply? Wala na kaming pagkain sa bahay. Bigyan mo kami o ikaw ang kakainin namin. Sumagot si Antlin. Mga tanga, ako ang nagpagod para makuha tong mga supply na to. Bakit ko ibibigay sa inyo? Biglang tumunog ang kanyang telepono, si Chen Zhang ang tumatawag. Nanlamig siya. Ano bang kailangan mo sa matandang gaya ko? Tanong niya. Niloko mo talaga sila at dinala mo ang lahat ng supply sa bahay mo? Malamig na tanong ni Chen Zhang. Nagkunwaring inosente si Antlin, utos to ng committee. Tinutupad ko lang ang tungkulin ko. Perfect, sagot ni Chen Zhang. Naghihintay kami. 10 kami rito. Ibigay mo na ang mga supply. Hindi pa tapos ang pagsasaayos ng mga supply. Wala pa rin yung iba, kaya hindi pa pwedeng ipamahagi, sagot ni Antlin. Nag-okay lang si Chen Zhang. Sumugod si Chen Zhang at ang kanyang mga kasamahan sa bahay ng matanda. Wala nang batas sa kabuluhan. Sinampal niya si Antlin sa mukha. Ngayon, ako ang batas. Pinapanood ni Jiang Yi ang lahat sa CCTV habang kumakain ng sausage. Naisipan pa niyang i-record ang pangyayari at i-share ito sa group chat. Nang makitang kakainin ng mga ito ang lahat ng supply, sinubukan ni Antlin na hadlangan si Chen Zhang. Yung iba rito, akin. Paano kami mabubuhay ng apo ko? Wala akong pakialam, sagot ni Chen Zhang at sinipa ang matanda. Nagulat ang apo, kinuha ang bread knife at sinaksak ang isang lalaki. Sa sakit, sinipa ng lalaki ang bata sa dibdib habang nagtatawanan ng iba. Walang pakialam si Chen Zhang. Karapat-dapat lang sa kanya to dahil manloloko yan. Sa group chat, pinapanood ng mga residente ang lahat. Tumatawa pa sila. Ganyan ang dapat sa mga scammer. Sabi ni Jiang Yi habang pinapanood ang chat, mga tanga. Hindi nila alam ang totoong problema. Ngayon bahay ni Antlin ang pinasok. Bukas, kanila naman. Pero hindi siya natatakot, matibay ang kanyang bakal na pinto. Nag-chat muli si Antlin, may gamot ba kayong hemomatic, pangsugat, at antibiotics? Sinipa ni Chen Zhang ang apo ko. Kailangan agad magamot, sabi ni Dr. Xiao. Nanlaki ang mata ni Jiang Yi. Si Dr. Xiao ay isang mabait na doktor sa nakaraan niyang buhay. Nagpadala ng mensahe si Antlin sa group chat, nagmamakaawa para sa gamot. Pero katahimikan lang ang naging tugon. Wala nang gustong tumulong. Karma ang iniisip ni Jiang Yi. Tumagal ng mahigit 1 linggo ang snowstorm. Lubog na sa niebe ang buong ground floor. Kahit mailigtas ang bata, paano siya mabubuhay kung wala ring pagkain? Ayon sa balita, global snowstorm na ito na nangyayari tuwing 100,000 years. Nalibing sa yelo ang buong mundo. Sa ilang lungsod sa Hilaga, bumagsak ang temperatura sa -100 degrees Celsius. Marami ang nagyelong patay sa kanilang pagtakas patungong timog. Nag-message ulit si Antlin, 2 araw nang walang kain ng apo ko. Bata lang siya. Wala ba kayong awa? Handa na siyang magbayad para sa pagkain. Nagsimula na ring magbenta ang mga residente, isang pack ng instant noodles ay $2,000. Saka lang tinulungan ang bata. Si Jiang Yi, nanonood lang, natatawa. Hindi pa rin nila naintindihan ang apokalipsang kinakaharap nila.
Tanging si Xinjiang, isang mayamang may alam, ang bumili ng pagkain kahit mahal. Alam niyang hindi pera ang kakainin sa mundong ito. Nagchat ang isang single mother, gutom na ang anak ko. Sana matulungan niyo kami. Naalala ni Jiang Yi, sa nakaraan niyang buhay, matagal ring nabuhay ang mag-ina, kaya ayos lang. 10 araw na ang lumipas, at si Jiang Yi ay komportableng namumuhay. Tumunog ang kanyang telepono. Tumatawa siyang sumagot ng video call. Parang pumapayat na kayo ah. Kumakain pa ba kayo? Nang makita ang manok sa video, napalaway ang dalawa. Tinanong kung bakit may pagkain pa siya at bakit pawisan sa ganitong lamig. May fireplace ako kaya mainit dito. Iniisip ko ngang tumakbo sa labas para magpalamig, biro niya. Nagpa-cute si Yoching, ang galing mo talaga. Pwede bang maligo kami dyan? Tinanggihan niya agad. Biniro pa niya ang dalaga. Galit na galit si Yoching, ayaw mo na ngang tumulong, niloloko mo pa kami. Akala mo pa rin ba talunan ako, sagot ni Jiang Yi. Kung gusto mong kumain, hanapin mo iyang mayaman mong lalaki. At binagsak ang tawag. Galit na galit si Yoching, binato ang phone sa sahig. Yung talunan, hindi na talunan, ani ng kaibigan niya. Ang galing na niya ngayon, mas okay pa siya sa mga dati nating nilalandi. Nag-away pa silang dalawa, sapakan talaga, dahil ayaw tanggapin ni Yoching na tanga siya. Samantala, itinigil na ng gobyerno ang pagtatago ng balita tungkol sa sakuna ng niebe at naglabas ng anunsyo sa TV. Upang matugunan ang pangangailangan ng lahat sa kuryente, available na lamang ito sa gabi, at kahit doon, sapat lamang ang boltahe para sa mga mababang konsumo na kagamitan. Sa kasalukuyan, lahat ng pangunahing planta ng kuryente ay sarado at kakaunti ang supply ng elektrisidad. Dapat ay cellphone lang at 1 o 2 ilaw ang gamitin. Bawal ang electric shower. Ngayon, alam na ng lahat na walang tiyak na katapusan ang sakunang ito ng yelo. Pagkatapos ng 10 minutong pagtatalo na hindi nauwi sa away, napagdesisyonan ni Yoching at ng kanyang kaibigan na maging direkta na. Kinuha ni Yoching ang telepono at tinawagan ang talunang si Jopang, ikinuwento niyang gusto raw dungisan ni Jiang Yi ang kanyang kalinisan kapalit ng pagkain. Nang marinig ito ni Jopang, nagalit siya at sinabing hayop si Jiang Yi at dapat na itong patumbahin. Nang makitang galit si Jopang, mas lalo pang nilinlang siya ni Yoching, pinalabas na dapat nilang pagnakawan si Jiang Yi. Hindi nagtagal, nasa pintuan na sila ni Jiang Yi at ang isa pa nilang kasama, lahat may tagong kutsilyo sa kusina. Kumatok sila. Habang pinapanood ang lahat sa surveillance camera, nakita ni Jiang Yi na wala ni isa sa kanila ang may alam tungkol sa mga kamera. Nagkunwari silang gustong makipagpalitan ng gamot para sa pagkain. Galit siya sa panlilinlang, kaya binalak ni Jiang Yi na gamitan sila ng hose para tapusin na ang gulo. Pero napansin niya ang isang tambak ng basura at nagkaroon ng mas magandang ideya. Hindi ko alam kung paano, pero gamit ang hose ay nag-spray siya ng dumi at basura sa kanilang tatlo. Napuno ng basura ang paligid habang sinasabi niyang, ito ang pagkain na bagay sa inyo. Kainin niyo na lang yan. Nagalit si Jopang, sinuntok ang pinto pero ni hindi ito nasira. Siya pa ang nasugatan. Tawang-tawa si Jiang Yi habang sinasabing bakal ang pinto at hindi ito basta mabubuksan. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan na ni Jiang Yi ang mga ito at natulog. Ngunit bigla siyang nagising sa tunog ng putok ng baril. Alam niyang darating ang panahon ng batas ng kabubatan, ang malakas ang masusunod, pero nabigla pa rin siya. Sa pag-check niya ng mga surveillance camera gamit ang tablet, nakita niyang si Chen Jiang at ang mga tauhan nito ay ninanakawan ang mga bahay isa-isa. Marami ang sinapit ang parehong kapalaran niya sa nakaraang buhay. Nagpadala pa ito ng mga larawan ng mga krimen sa mga group chat ng mga residente at sinabing siya na ang may kontrol sa lahat ng gusali. Habang nanonood sa kamera, may bagong group chat na nabuo, nag-uusap ang mga residente kung paano lalabanan si Chen Jiang. In-add din si Jiang Yi sa grupo at binasa niya ito habang natutuwa. May isang retiradong veterano na nag-alok na pangunahan ang pagsalakay kay Chen Jiang. Marami ang sumuporta. Pero isang babae ang nagpadala ng voice message, ninakawan kami ni Aunt Lin nung isang araw. Mapagkakatiwalaan ba natin si Uncle at bibigyan siya ng armas? Nahati ang grupo, may gustong lumaban kay Chen Jiang, pero ang iba ay walang tiwala kay Uncle. Pinapanood lang ni Jiang Yi ang diskusyon habang kumakain at nakatutok sa mga kamera kung paanong patuloy na nanakawan ni Chen Jiang ang mga bahay. Naisip niya, kailangan niya ring kumilos. Hindi patas na ang sinumang lumaban ay tinatamaan agad ng bala sa ulo. Kinabukasan, may isang residente na hindi pumabor sa pagsama sa veterano ang tumawag ng tulong sa group chat. Pilit binubuksan ang kanyang pintuan, siya na ang susunod. Hindi nagtagal, hinila siya palabas at nangyari na ang kinatatakutan. Nagpanik si Yoching at ang kanyang mga kasama. Kailangan nilang gumawa ng plano bago sila ang susunod. Ang naisip nilang solusyon, ikalat ang balitang may nakaimbak na pagkain si Jiang Yi at kumbinsihin ang lahat na salakayin ang bahay nito. In-add nila siya sa bagong group chat para alam niya. Ngunit walang pakialam si Jiang Yi. Sinabihan nila siya na makipag-alyansa sa 4 na tao para sa proteksyon laban kay Chen Jiang. Ang sagot ni Jiang Yi, nag-leave siya sa group. Namangha si Yoching at mga kasama.
Paano naging ganito katapang ang talunan lang noon, 3 buwan pa lang ang nakalipas. Nagplano silang pasukin ang bahay ni Jiang Yi at agawin ang kanyang mga supply. Sabi ng lalaking may salamin, marunong ang isa nilang kasama mag-pick ng lock. Nagdala rin sila ng